At nangyari, sa katapusan ng 2 taong ganap, na si Faraon ay nanaginip, at narito, na siya'y nakatayo sa tabi ng ilog. At narito may nagsiahon sa ilog na 7 bakang magagandang anyo at matatabang laman, at nanginain sa talahiban. At narito, na ibang 7 baka, na nagsiahon sa ilog na nasa likuran nila, mga pangit na anyo, at payat, at nagsihinto roon sa tabi ng mga unang baka, sa tabi ng ilog. At ang 7 bakang magagandang anyo at matataba, ay nilamon ng mga bakang pangit ang anyo at payat. Sa gayo'y nagising si Faraon, at siya'y natulog at nanaginip na bilang 2, at narito may sumukling na 7 uhay na mabibintog at mabubuti, na may isa lamang tangkay. At narito, may 7 uhay na payat at tinutuyo ng hanging silanganan, na nagsitubong kasunod ng mga yaon. At nilamon ng mga uhay na payat ang 7 uhay na mabibintog at malulusog. At nagising si Faraon, at narito, isang panaginip. At nangyari, sa kinaumagahan, na ang kanyang diwa ay nagulumihanan at siya'y nagsugo at kanyang ipinatawag ang lahat ng mago sa Ehipto, at ang lahat ng pantas doon, at isinaysay ni Faraon sa kanila ang kanyang panaginip, datapo at walang makapagpaliwanag kay Faraon. Nang magkagayoy nagsalita ang punong ng mga katiwala kay Faraon, na sinasabi, Naaalala ko sa araw na ito ang aking manasala. Ngunit si Faraon laban sa kanyang mga alila, at ibinilanggo ako sa bahay ng kapitan ng bantay, ako at ang puno ng mga magtitinapay. At nanaginip kami ng panaginip sa isang gabi, ako at siya, kami ay kapwa na naginip ayon sa kapaliwanagan ng panaginip na isa't isa sa amin. At nandoong kasama namin ang isang binata, isang Hebreo, na alipin ng kapitan ng bantay, at siya namin pinagsaysayan, at kanyang ipinaliwanag sa amin ang aming panaginip, ipinaliwanag niya ayon sa panaginip ng bawat isa sa amin. At nangyari, na kung paano ang kanyang pagkapaliwanag sa amin, ay nagkagayon, ako ipinabalik sa aking katungkulan, at ipinabiti ng isa. Nang magkagayoy nagsugo si Faraon at ipinatawag si Jose, at siya'y inilabas na madalyan sa bilangguan, siya'y nagahit at nagbihis ng suot, at naparon kay Faraon. At sinabi ni Faraon kay Jose, Ako'y nanaginip ng isang panaginip at walang makapagpaliwanag, at nabalitaan kita na pagkarinig mo ng isang panaginip ay naipaliwanag mo. At sumagot si Jose kay Faraon na sinasabi, Wala sa akin, Diyos ang magbibigay ng sagot sa kapayapaan kay Faraon. at sinalita ni Faraon kay Jose, Sa aking panaginip ay narito, nakatayo ako sa tabi ng ilog. At narito, may nagsiyahon sa ilog na 7 bakang matatabang laman at magagandang anyo, at naninayin sa talahiban. At narito, may ibang 7 baka na nagsiyahon sa likuran nila, mga payat, at napakapangit ang anyo, at payat na kailan may hindi ako nakakita sa buong lupain ng Ehipto ng ibang kawanis na malayaon sa kapangitan. At kinain ng mga bakang payat at pangit ang 7 nauunang bakang matataba. At nang kanilang makain ay hindi man lamang maalaman na sila'y kanilang nakain, kundi ang kanilang anyo ay pangiting gaya ng una. Sa gayoy nagising ako, at nakakita ako sa aking panaginip, at narito, 7 buhay ay tumataas sa isang tangkay, mapipintog at mabubuti. At narito, may 7 buhay na lanta, mga pipi at tinutuyo ng hangin silanganan na nagsitaas na kasunod ng mga yaon. At nilamon ng mga uhay na lanta ang 7 buhay na mabubuti, at aking isinaysay sa mga mago, datapo at walang makapagpahayag niyaon sa akin. at sinabi ni Jose kay Faraon, Ang panaginip ni Faraon ay isa. Ang gagawin ng Diyos ay pinahayag kay Faraon. Ang 7 bakang mabubuti ay 7 taon, at ang 7 buhay na mabubuti ay 7 taon. Ang panaginip ay isa. At ang 7 bakang payat at mga panit na nagsiyahong kasunod ng mga yaon ay 7 taon, at dayon din ang 7 buhay na tiyo na pinapaspas ng hangin silamanan, kapwa magiging 7 taong kagutom. Iyan ang bagay na sinalita ko kay Faraon, ang gagawin ng Diyos, ipinalam kay Faraon. Narito, dumarating ang 7 taong may malaking kasaganaan sa buong lupain ng Ehipto. At may dadating, pagkatapos ng mga iyan, na 7 taong kagutom, at malilimutan niya ang buong kasaganaan sa lupain ng Ehipto, at pupuksain ng kagutom ang lupain. At ang kasaganaan ay hindi malalaman sa lupain, dahil sa kagutom na sumusunod, sapagkat magiging napakahigpit. At kaya't pinag-ibayo ang panaginip kay Faraon na makalawa, ay sapagkat bagay na itinatag ng Diyos, at papangyayarihing madali ng Diyos.
humanap si Faraon ng isang taong matalino at pantas, at ilagay sa lupain ng Ehipto. Gawin din ito ni Faraon, at maglagay ng mga tagapamahala sa lupain. Dapat limahing bahagi ang lupain ng Ehipto sa loob ng 7 taon ng kasaganahan. At kanilang tipunin ang lahat ng pagkain itong mabubuting taon na dumarating, at magkamalig ng trigo sa kapangyarihan ng kamay ni Faraon, na pinakapagkain sa mga bayan at tinatan. At ang pagkain ay kamaligan na itaan sa lupain sa 7 taong kagutom na mangyayari sa lupain ng Ehipto, upang huwag mapuksa ang lupain sa kagutom. At ang bagay ay minabuti ng mga mata ni Faraon, at ng mga mata ng kanyang mga lingkod. At sinabi ni Faraon sa kanyang mga lingkod, Makakasumpong kaya tayo ng isang gaya nito na taong kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. at sinabi ni Faraon kay Jose, Yamang ipinabatid sa iyo ng Diyos, ang lahat ng ito ay walang matalino o pantas na gaya mo. Ikaw ay magpupuno sa aking bahay at ayon sa iyong salita ay pamamahalaan mo ang aking buong bayan, sa luklukang hari lamang magiging mataas ako sa iyo. At sinabi ni Faraon kay Jose, Tingnan mo, ikaw ay inilagay ko sa buong lupain ng Ehipto. at inalis ni Faraon sa kamay niya ang kanyang tandang singsing at inilagay sa kamay ni Jose, at siya'y sinuotan ng magandang lino at nilagyan siya ng isang kwintas na ginto sa palibot ng kanyang leeg. At siya'y pinasakay niya sa ikalawang karo na tinatangkilik ni Faraon at isinisigaw sa unahan niya. Lumuhod kayo! At inihalal siya na puno sa buong lupain ng Ehipto. At sinabi ni Faraon kay Jose, Ako'y si Faraon, at kung wala ka ay hindi magtataas ang sinumang tao ng kanyang kamay o ng kanyang paa sa buong lupain ng Ehipto. at pinanganlan ni Faraon si Jose na Zaphnath-Paneah, at ibinigay na asawa sa kanya si Asenath, na anak ni Potiphera, na saserdote sa On. At lumabas si Jose sa lupain ng Ehipto. At si Jose ay may 30 taon nang tumayo sa harap ni Faraon na hari sa Ehipto. At si Jose ay umalis sa harap ni Faraon at nilibot ang buong lupain ng Ehipto. At sa 7 taong sagana ay nagdulot ang lupa ng sagana. At tinipon ni Jose ang lahat na pagkain sa 7 taon na tinamo sa lupain ng Ehipto, at inimbak ang nanggasabing pagkain sa mga bayan, na ang pagkain sa bukid na nasa palibot ng bawat bayan ay inimbak sa bawat kinauukulan ding bayan. At si Jose ay nagkamalig ng trigo na parang buhangin sa dagat, na napakarami hanggang sa hindi na bilang, sapagkat walang bilang. At bago dumating ang taong kagutom ay ipinanganak kay Jose ang 2 lalaki, na ipinanganak sa kanya ni Asenath na anak ni Potiphera, na saserdote sa On. At tinawag ni Jose ang pangalan ng panganay na Manasseh, sapagkat aniyay, Ipinalimit ng Diyos sa akin ang lahat ng aking kapagalan at ang buong bahay ng aking ama. at ang ipinangalan sa ikalawa ay Ephraim, Sapagkat ako'y pinalago ng Diyos sa lupain ng aking kadalamatian. at ang 7 taon ng kasaganaan na nagkaroon sa lupain ng Ehipto ay natapos. At ang 7 taon ng kagutom ay nagpasimulang dumating, ayon sa sinabi ni Jose, at nagkagutom sa lahat ng lupain, natapwat sa buong lupain ng Ehipto ay may tinapay. At nang ang buong lupain ng Ehipto ay magutom, ay dumaing ng tinapay ang bayan kay Faraon. At sinabi ni Faraon sa lahat ng mga Egyptyo, Pumaroon kayo kay Jose, ang kanyang sabihin sa inyo ay inundawin. at ang kagutom ay nasa ibabaw ng buong lupa, at binuksan ni Jose ang lahat ng kamalig at nagbili sa mga Egyptyo, at lumala ang kagutom sa lupain ng Ehipto. At lahat ng mga taga-ibang lupain ay nagsiparon kay Jose upang magsibili ng trigo, sapagkat lumala ang kagutom sa buong lupa.